Ayan na mga boss. Tapos yung mga cladding dito sa may harapan. Yung owner dito na cladding dyan sa wall. Cladding siya ng Piston board. Ayan, mat natin at saka ni Kuya Bong yung ganyan. Sa wire nung panel ay ng solar panel in the future panel board. Ayan. Dapat po nakapagin. Ano ulam? Diyan sa pwesto ng mixer na yan. Yan po yung floor. Ito. Shower, dalawa to. Okay. Yan, ito yung pinaka-kitchen. Beam. So, tibay po yan. Halos sa yung pong webis na. Yun po yung mababa siya. Ayan. Mauakong to mataas yung slab. Tapos makito nasa 312 square meter. 300. Mga basiwan natin. Dadalhin sa Hindi, yun lang parilya lang. Ay, hindi ka sali to? Yung stirrup hindi sali yan. Sa Lakeshore yan, Lakeshore. Sa Bacod. Dadalhin na rin yung mixer. Wala na. Mixing board. Ay, hindi kasama na yun. Yung mixing board na lang. Yun doon. Malinis na be. Okay na yan. Po yung ating fabrication ng mga lateral ties tsaka stirrup. Kiin natin lumit yung tubig dahil hindi umuulan. Hanggang dito na yung tubig dati. Humupa. Putik. Mixing board dadalhin din doon. Hindi na sa lagamuha. Linis no? Malinis yung ginamit yung mixing board. Mga boss, ang lakad pala natin ngayong araw sa po tayo sa Lakeshore Project, and then diretso po tayo ng Bacolor sa private villa project. Project update po tayo ngayong araw. So, let's go. Ayan, nandito na tayo dito po sa Lakeshore Project. So, may dala din po ang mga materials na kailangan nila dito. Mga ilaw din. Ayan, ganda na. Okay. Ayan na mga boss sa Lakeshore Project. So still ongoing po yung po pa nila preparasyon para sa pintura tapos tiles. And then yung electrician, yun po yung mga ginagawa nila dito. Ayan. Tapos yung mga cladding dito sa may harapan. So kailangan ko na rin po i-prepare yun. And then yung mga bintana, meron pa po tayong mga moldura. Yan. Meron pa tayong ilalagay dyan sa mga bintana na yan. Moldura po. Tapos start na rin po namin yung bakod dito. Nandito sila sa kabilang side. Nag-okay na. 2 meters ang allowed po dito na fence. Perimeter fence tulad ng mga yan mga boss. So, kung mapansin nyo dito sa subdivision, wala pong mataas na bakod, halos sa lahat 2 meters yung height. Ayan. Ganon din dito sa gilid. Ayan, ganon na 2 metro. Ayan. Ito yung muno, yun yung muno na lang dito sa may
ugat ng puno. Ayun po yung mono. Hanggang doon. So setback nito 2 meters and then 1 meter itong garage. Yan itong garage ina-allowed na rin po ni subdivision dito na medyo kumain ng konti rito sa area dito sa setback. Ayan. Pero doon yan 2 metro po yan paikot doon. Ganon din doon sa may kabila. Tapos sa harapan 3 meters. Ayan. Simula doon sa property line 3 meters ang setback po niyan. Ayan, yung bakod. Start na rin natin para maayos na rin po yung ano dito. Yung pinaka setback niya. Ang gusto pala ni client dito mga boss, hindi po siya concrete. Ano sila dyan, lalagay sila ng halaman para hindi rin mainit kasi pagka ano mga boss, pagka po yung area is sementado lahat, pagka mainit yung reflect ng init ay yung init nagre-reflect po sa konkreto sa ano sa bahay. Napakainit pagka po semento na yung buong paligid, kaya mas maganda meron pa ring halaman, meron pa ring damo para malesan yung init. Ayun na. Yun yung ceiling. Wood look. Yun po yung napili nila client. Tapos dito mayroong cladding. Dining dito, dining table. May cladding dito. Ito yung isang room dito sa ibaba. Tapos dyan meron din po pinalalagay si owner dito na cladding dyan sa wall na yan. Kaya hindi po siya minamasilya. Ayan. Tapos yung aircon. Ayan, nakabang na rin yan. Ayan, dito yung aircon nya. Tapos ito yung drain palabas. Ayan. Dapat po pagka po nagpagawa kayo ng bahay, at least yung mga aircon, papakular nyo muna kung saan po yung location para maabang po yung dapat diabang. Hindi po yung huli na yung lahat. For example, naka-tiles na po to. Naka-tiles na tayo dito. So dito yung location ng aircon. So yung drain nya, wala na siyang dadaanan. Ayan o. Kaya kami kailangan nakaabang na or naka-prepare na yung pong air condition unit. Ayan, nakasiling na rin dito. PVC panel po yan. Anik tayo sa taas. Ayan, high ceiling. Nakapaglatag na sila ng tiles. Ito po yung tiles na gusto nila owner. Ano po siya, hindi po siya makintab. Matte. Ayan, matte siya. Tulad dito sa loob, ganun din po yung tiles na napili nila. Ayan, matte. Light color. Wala pa pong grout yan. Iuli natin yung grout para hindi madumihan din. And then yung mga bintana, mga UPVC po ito. Ayan, shoutout kay Sir Vince. UPVC. Ganun din dito sa sliding door niya dito. Ayan, UPVC door. Tapos yung mga downspout, cladding po natin yan para hindi siya masagong tingnan, para hindi siya visible, hindi pansinin. Ayan, cladding siya ng Pisem board. Yung Pisem board, ano po yan, weatherproof. Kahit mabasa yan, hindi po masisira yan. Tapos pipinturan pa natin para hindi siya talaga pasukan ng tubig. Tapos yung parito railing, may railing pa po dito. Tapos meron pa siyang design dito na request nila client. Yung tura hindi pa nalinya yan. Ito natin yung yung pong mga kailangan pang ayusin. Kailangan talaga yung mga pulido sa ating wall.
Pagka posi ganyan, hindi mo mapapansin yung may bukol o yung hindi pa naayos liyahin. So pagka ginamitan natin yung ilaw na ganito, nilagay mo patagilid na ganito, so yan, pinagkita. Kaya gumagamit tayo ng ilaw. Sabi nyo, hindi mo mapapansin yun. Pagka sinilawan siya, yan, visible. Kaya naman tayo ganitong ilaw para ma-check ng mga pintor yung mga halangang pang ayusin. Ilang balde? Ano na rin? Sumasan. Match po siya. Ito nila owner, nila atin at saka ni Kuya Bong yung hindi madulas. Yan, dahil medyo delikado po kasi pagka madulas. Talo na sa mga bata. Kape. Break time. Ganun din dito, nagtalo sila. Break time. Sabi nang kakapunta ni Boy, ang nangyari sa'yo? LBM. Ano? May pilay. Kakaangat ng baso yan. Ganyan, no? Ganyan. Kakakatos. Ito yung kanyang ports area. Tapos dito meron pa pong ano dito. Meron ko yung ilalagay dito. Pinag-usapan na rin namin ni Kuya Bong yan. Tapos itong mga tubo na yan, i-cladding po natin yan. Ito po yung downspout din. Tapos ano din, drain itong ano, itong balcony taas. Sinusukatan natin para sa ano. Meron po molding pa din yan. Moldura. Hollow blocks para sa bakod. In-order na rin natin yung hollow blocks. Ayan, tapos dito pagkatapos natin dito mga boss yan, diretso tayo sa ano, sa private villa project. Yung pong halos sa ginamit namin dito mga boss, lahat ng tiles na ginamit namin dito Wilcon tiles. Ayan, kaya medyo magandang klase, medyo pricey. Alam naman natin yung tiles sa Wilcon is ano, maganda yung presyo. Ayan, Wilcon po lahat nabili ito. Tapos yung din aming ano, circuit breaker. Ito yung circuit breaker niya. Laman na eh. Prepare ko na yung laman nito. Yung main Kenny 125 din eh. 125 sa ano, Pangasinan, sa ano, sa Alcala. Pero mas malaki po ito. Malaki panel board na yun. Ayan, lahat po ng ginagawa namin mga boss, ganito po yung panel board na nilalagay namin. Di ba, tipirin muna namin yung lahat, wag lang sa electrical. Hindi pala lahat. Isa rin sa hindi dapat ditipid yung electrical sa paggawa ng bahay. Dapat iwan ng klase yung nalagay natin yung circuit breaker, wire. Ayan. Sa inyo ano, yung tubo na yun, mapapansin nyo 2 inches diretso po yan hanggang bubong, kung saan dyan po lulusot yung mga wire ng panel, ay ng solar panel. In the future kasi papalagay daw si client, so hindi na mahirapan yung mag-install. Ayan, so dito na yung magiging ano nila, battery room, saka yung inverter. So dyan na po. Tapos kagandahan niyan, nakatabi sa panel board. Ayan, dapat po nakatabi yung ano niya sa panel board para hindi na mahirapan yung mag-install ng solar. Ayan siya, maid's room.
175 yan pala. Ay mga boss, 175 yung may 75,000 ito yung mga ano mga branches. So 20, 30, alas 20, 30 LCD ang mga breaker po nilalagay natin dyan. Ito yung competition of loads. Siyempre kailangan natin sundin yung ating plano. Hindi pwede yung hula-hula lang dahil itong plano na ito mga boss pinag-aralan po ng mga mga engineer and architect, mga professional. So yung mga boss, iwan na natin sila. Saan naman tayo? Private villa. Ayan, nandito na tayo. Dito po sa Bacolor, Pampanga. Dito sa private villa project. Ayan mga boss, nakapag sila ng tie beam. Ayan, tie beam na po yan. Tapos mayroon poste rito. Poste rito, ang purpose ng poste rito, magkoconnect po kasi ito tsaka yung building B. Nagkakahagdanan siya patulay dun sa building B. Ayan, dito yung magiging stair nya. Papalit naman sa roof deck. Yung roof deck nito mga boss sa second floor, tapos meron pa siyang isang slab. Kaya napakalaki po ng poste niya. Ano yan, 30 by 40 pala yan, 30 by 40. So, yung kaya mo na. Saktong-sakto break time. Pagdating natin dito. Malapit lang naman itong Bacolor sa may Lakeshore. Ano ulam? GG. Puro gulay kayo Palakas daw ni tata yung gulay. Palakas? Saka munggo. Munggo, bukas na. Mamaya niyan iniyaw na dalag. Ayan mga boss, back to work. Launa na. Maliit lang po ito. Nasa ilang meters lang yan. Tapos 4 meters lang yata ito. Tapos sa taas sa second floor magka-cantilever po yan ng 1.2 meters. Cantilever siya 1.2 meters paikot dito. And then meron pang isang column dito. Yung sinasabi ko kanina. Kapag naayos na ito, pagka natambak na yan, may mataas po yan. Siguro mga pa, 2 patong pa. Tapos beam, plinth beam. Tapos yun po yung kanyang elevation. Ayan, tatambakan yan. Ayan ang liit lang pero tingnan nyo naman yung mga poste, yung mga column nya. Tapos meron pa siyang tie beam. Solid. Lalaki, 10, 3, 2, 4, 6, 8, 10. Solid yung kanyang pundasyon. Tapos sa naman ito mga boss, sa taas, sa second floor, magre-reduce na po yan. Hindi na ganun kalaki. Importante lang yung kanyang pundasyon. Ang kanyang ibaba is matatag. Hindi katulad ng nangyari sa Angeles. Yung pundasyon niya marupok. Hindi ganun katibay yung pundasyon niya. Hindi siya propose ng siyam na palapag. Ito 3 palapag po ito. Parang sa taas wala na siyang, actually sa taas deck na lang yan, wala na siyang load. Bubong na lang nun. Tapos may isang CR lang yata dun sa taas sa deck. Yung tie beam niya 2, 4, 6, wait, walang poste. And then pagka okay na rin yung mga bas, yung pong yung lilipatan ng kubo na yan, ginagawa na rin platform doon na slab naman yung gusto ni owner doon. Slab na yung papatungan ng kubo na yun. Tapos pinalaparan niya pero para meron siyang walkway sa gilid. Tapos dyan yung swimming pool
Diyan sa pwesto ng mixer na yan. Diyan po yung diyan po yung purpose ng swimming pool diyan. Sa may mixer. Nasa 300 square meter yata ito, kung di ako nagkakamali. 300 megit itong lote. Number 5 yung CHB. Dito sa Bacolor mga boss, alam naman natin dito sa Bacolor is na ano dito, na lahar. Kaya yung ano dito, yung lupa dito, buhangin. Yung lupa buhangin. Ano po, buhangin po yung ano, yung pinaka ground nito. Yung buhangin. Malalim naman po yan. Tigas sa ilalim. Saka meron siyang ano, kailangan talaga may tie beam pagka ganun yung lupa, ang kondisyon ng lupa, kung mabuhangin. Ilan ba itong pahinyo? Isa na lang taas beam na, no? Beam na. Sa parang lang yung taas beam. Yun yung pinaka ano niya, wrap pa lang yun. Ngayon, meron pa tayong finish dyan, tapos magkaka-step siya rito pababa. Silipin natin yung plano para may idea din po kayo dito sa tinatayo naming private villa, kung gusto nyong magpagawa ng ganitong villa. So para may idea kayo. Ito mababago po ito. Magiging ano to CR yan na dalawa. Silipin na ito yung plano. Ito magigiba po itong ano na to. Ito yung plano. Ito yung kanyang ano, kanyang pinaka view, top view. Ayan. Ayan yung pool area, sinasabi ko kanina. Tapos ito yung 2-car garage. Ito yung tinatayo natin doon sa may yan. Ano to, itong building A, building B. Ito yung magiging ano niya, magiging tulay sa taas, second floor. Tapos ito, mga CR po. Ito yung kanyang foundation plan. Is ayun na yun. Ito yung sinasabi yung poste. Ayan yung kanyang cantilever na 1.2 meters or 4 feet. Pagano siya rito. Tapos ito yung front floor water line. Actually water line to. Sino natin yung floor plan. Floor plan, where are you? Complete set of plans po ito. Ayan. Ito yung second floor plan. Ito yung condition to, yung condition layout. Ito site ground floor plan. Ayan, common area po yun. Yung poste 2, 4, 6, 8, 8 all po yan, halos nasa 3.64 lang pala yan. Tapos plus 1.2 meters yung cantilever. Ito water tank, kung saan doon nasa sulok yan sa storage. Then shower dalawa to. And then tapos meron siyang toilet, pang she tsaka he, male and female. Tapos meron siyang vanity dito, parang yung sa akin. Ang nakuhang idea ni kuya dito, yung ginawa ko sa farm. Ang ganito din po yung layout niya. Meron siyang, actually kahit wala na to itong laboratory na to, dahil meron na dito sa labas, pero lagay din natin kasi natin sa plano. Meron na dito ang laboratory or vanity. Ayan. Tapos itong building B, ayan, ito yung pinaka kitchen. Tapos yung dining area po yan, dining area. Tapos sa second floor, ito yung second floor naman, second floor plan. Tapos sa second floor, meron tayong master bedroom dito with the walk-in closet, tapos toilet and bath. Tapos bedroom 1 and 2, 3, yung master. Ayan yung stair. Tapos dito sa building B, meron siyang dalawang kwarto din dito. 1, 2, 3, 4, bali 5 pati yung master. Ayan. Hindi naman po ganun kalaki. Ayan, 1.8 by 2.2. So halos nasa ano lang to, 3.8 meters. Balcony na siya doon. Balcony.
Meron siyang vanity. Yan po, para may idea kayo yung ginagawa namin dito. Meron siya. Infinity pool area. Meron siyang warm jacuzzi. Ayan. Tapos silipin naman natin yung kubo. Ay, yung kubo, yung platform ng kubo. Ayan, yung platform naman silipin natin. Ito ang lote na to kay ano dito, kila owner din to. Dalawang lote. Ganda ng mga manok oh. Mga bantam na pang show. Ayun na po. Piniprepare na nila para sa buhos. Ayan. Pinalaparan ko siya. Ay, meron siyang cantilever na pinanini yung cantilever na nini pare 90. Ayan, point 9 lang yan, 90. At tapos meron siyang beam. So matibay po yan. Halos sa yung pong elevation yan is from dun sa ilalim ng gate na yung elevation namin. Mababa po kasi ito, tatampakan pa to hanggang dun 2.4 yung top of slab na yun. Taas na yun, halos yung pinaka beam nasa 2.2 po yan yung beam. So hindi na po mauuntog dyan yung mga tatangkad. Silipin natin. Ayan. Ayan siya, ang laki ng beam. Ayan. Dito po ipapatong yung kubo. So pagka nabuhusan to, so pwede na pong unti-untiing gibain yung kubo doon, or yung pinaka-extension niya tatanggalin namin para ma-relocate yung kubo rito. Ang pinaka challenging po yung pag lilipat dito dahil mataas po ito. Hindi po kaya ng kung abot-abot lang mahihirapan. So yan din yung ating pag-iisipan paano natin yun malilipat dito. Makakadaan naman siguro dito, maluwang naman yung gate. So ano natin, paplanuhin natin mabuti yung paano talaga maiangat to. And then ayun na. Tapos for example yung kubo is hindi na pwede or sira-sira na, so pwedeng gawin ni owner to na continue gawing concrete yung niya, yung taas ilagyan ng CHB, gawing konkreto, or kung gusto niya mas makatipid is metal frame. Pwede rin gawing metal frame po yung dito, yung magiging kwarto. Pwede po ito, isang bahay kasi po rito, iwang po ito. Ayan, matibay po yan. Yung poste nya nasa yan, 12 by 12 or 30 by 30 para sure ball matatag. Halos tatampakan pa to. Dito sa sala sa mataas na po siya. Pabak tayo ng ilaw dito. Wala yung na ni Webis na. Ang Webis na. Ang Webis na natin kung makapunta tayo dito ng Webis. Ibubuhusan to. Shoutout kay Kuya Randy tsaka kay kay Ma'am Pamela. Shoutout sa Manalili family. Shoutout po. Ayan, napakatibay po niyan. Tapos lalagay yung kubo. Tapos lalagyan natin siya ng palalagyan ko siya ng post trap. Post trap, ano po ba yung post trap? Yung post trap, yun po yung natin dun sa paan ng kubo. Iaabang natin yun. Mas maganda yung angle bar na makapal, kung saan po ayan, dito sa paan ito, sa paan itong kubo, dyan nakaabang yung post trap doon sa concrete. Itotornilyo or ibobolt po, lalo na yung mataas. Kailangan dalawa, at least mga dalawa ditong post trap para nakabolt yan.
para hindi po siya basta-basta pangahin ng malakas na hangin or yung tulad na nangyari sa farm, yung pong thunderstorm na napakalakas. So yun po yung ano nun, ano natin, kailangan hindi lang siya nakapatong, meron siyang post trap. Pare, potang kay. Ayan, ito po yung kubo, malaki po ito, maluwang. So hindi rin po ganun kagaan to, mabigat po ito. Ayan, lalo na ayan, tulad dito, ayan siya maliit na living area. So ito yung kwarto, naka-aircon po ito, pakita ko lang. Ayan, meron siyang aircon, tapos may double walling siya na na plywood para nga hindi lumabas yung lamig ng aircon, hindi po yung aircon ang lalabas, yung lamig. Ayan. So nadagdag po yung bigat nito sa mga plywood niya. So yun, challenging po ito, paano namin ibababa to, iibain yung poste tsaka yung pagbuhat pamunta ron. Dito kasi sa nagawa dito, mababa siya. Ayan, mauuntog po ako dito. Untog po ako dito sa ilalim niya. Hindi makakatayo yung ang height. Ang height ko is 5'8". 5'8 po ako. So yun, untog ako. Nangumpag yung ko. Hindi ko pa. Dito, yan, sakto rin sa ilalim. Pero dito sa kanyang mga gilid, so hindi. Yung ginawa natin doon, sa taas na, nakapatong to sa taas ng slab. Tapos mataas po yung beam niya. Nasa 2.2 meters. So mataas na po yun, 2.2 meters. Tapos yung top of slab niya ay, nasa 2. Ano lang pala, mga po sa 2.1 kasi yung ating beam nasa 30. So yung top of slab nasa 2.4, nasa 210 or standard height ng mga pintuan 210 or 7 feet po yun. Yung ilalim po ng beam yun, hindi yung slab. Yung sa taas ng slab nasa nasa 2.4 meters yung lalim sa ground floor. Ayan, nasa ano pala itong lote mga boss, yung mga nagtatanong, yung lote nito is nasa around 300, sa aking computation nasa 312 square meter, 312.6 ang total lot area ditong ginagawa nating private villa. Muli tayo ng merienda, soda, Coke Zero, saka dito sinapay, kape. Ayan, mga basiwan na natin sila. Let's go.